hindi yun alam ni mama nung mga time na yun. Kasi although meron akong bisyo, sa bahay hindi ako nagpapakita na nagsisagarilyo ako, nagiinom ako, ganyan. Nakikita ko talaga na si mama ay nahihirapan kasi pasikreto lang na umiiyak siya sa bahay. Akala niya na hindi niya pinapakita sa amin, pero naririnig ko na umiiyak siya sa kwarto kasi nga napaka-fresh pa lang ng nalaman na merong ibang family yung father ko. Magandang araw po sa ating lahat and welcome to Bahay ni Manuel's 6th podcast entitled From Sinner to Servant. At ngayong araw matutanghayan po natin kung paano kumilos ang ating Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Malalaman din po natin ang kanilang mga life experiences. And without further ado, let us all welcome JP Ivan Capito. Ako po ay pinanganak sa Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. This is a small town, municipality lang po. And then I'm already 31 years old and kami po ay apat na magkakapatid. Yung kapatid ko si Kuya Ayan, yung kapatid na youngest which is yung twin is si Josea and Joshua. So yung nanay ko po ay teacher. So, elementary, public teacher. Yung trabaho po ni Papa, he's a bodyguard, personal bodyguard ng mayor sa amin sa Pagadian City. And I came from a broken family. Grade 5 po ako. Yung sa pagkatanda ko, nagkahiwalay sila mama. So, si mama is na-assign siya sa Malangas, which is very far from Pagadian City. Nung time na yon is doon kami nakatira. And then I think once a month lang nakakauwi si mama or twice a week. Depende pag hindi busy. So si Papa is Pagadian City lang siya naka-duty. And since Kuya na-mention mo na you came from a broken family, how hard it is from your mother and how does it affects you? Napakahirap sa amin and sa family namin and kay mama kasi siya lang yung bumubuhay sa amin nung time na yon. Siya lang yung nag-aasikaso sa amin financially and then siya lang yung nag-aalaga sa amin. So nung time na wala si Papa is nakikita ko talaga na nahihirapan si mama. Nung time kasi na yun, Kuya Yuj, is na-transfer si mama ng place of work. So napunta siya sa Margos sa Tubig. I mentioned earlier na sa Malanga siya before. And syempre, she was cheated on. And nakikita ko, syempre ako nahihirapan din. And then yung family ko, si Kuya, kasi yung kapatid ko na twins is bata pa yun sila nun. And then nung time na yun is, di ba sinabi ko is nasa Pagadian City kami. And nalipat si mama ng workplace. So nalipat siya sa Margos sa Tubig. And then doon na sila nagkahiwalay na talaga ni Papa. Nakikita ko talaga na si mama ay nahihirapan kasi pasikreto lang na umiiyak siya sa bahay. Akala niya na hindi niya pinapakita sa amin, pero naririnig ko na umiiyak siya sa kwarto kasi nga napaka-fresh pa lang ng nalaman na merong ibang family yung father ko. And then
Praise God kasi napaka-strong ni Mama. Hindi niya pinapakita sa amin pero may time talaga na nagbe-breakdown si Mama. Na-witness ko talaga once na sinabi niya talaga sa amin. Sobrang sakit din sa akin. Sinabi niya sa akin na gusto na niya mawala sa sakit, gusto na niya na ayaw na ipagpatuloy, ganyan. Gusto na niyang mag-stop ba? Kung for example sa buhay, ganyan. Siyempre para sa akin napakasakit. Nung time na yon is wala, 'di ba, wala si Papa. Si Papa is very strict to me. And nung lumipat na kami sa Margo sa Tubig, siyempre wala si Papa, nakakagala, ganyan. And then yun, napasama ako sa mga maling environment, napasama ako sa maling friends, which is doon ko nakuha yung vices ko. So at the age of nung grade 5, at the age of 11, I think 11 or 12, ganyan, nakapag-start na ako sigarilyo. So nung pag-graduate ko ng elementary, nag-start na din akong uminom. So very early ako nag-bisyo. Meron pa po bang iba na bisyo or doon lang umikot? Yes po, meron pa. And then, syempre, vices is doon ako nasisiyahan. Akala ko doon ako nasisiyahan. So, nung second year high school ako, nakatry ako na mag-marijuana. And then also, nakatry ako mag-meth, which is yung shabu. So at the early age nung time na yon is na-try ko na yung mga ganyan na bisyo. Nakasali ka ba sa mga fraternity? Regarding po sa fraternity is wala akong fraternity, but I have a gang before. Yung situation ko kasi noon, Kuya Yuj, is hindi ako napasama sa mga batch ko. So yung parati kong kasama is yung mga older sa akin, which is, alam mo na, yung... And during that time, nakapag-college ka pa rin? Yes po. Praise God kasi nakagraduate ako ng Saan po high school. kaya? Sa Margo sa Tubig po yun. Then sa college? Then sa college is nag-aaral po ako sa Zamboanga City. Paano ka sinuportahan ng mga magulang mo sa pag-aaral mo? Nung college na ako, Yes no? po. Yung nasa Zamboanga City ako, Kuya Eugene, napakahirap. Kasi yung allowance ko, which is 500 pesos lang yun a week. Or hindi lang 500, siguro mga 350 pesos, ganyan, a week. And then, minsan walang pera. Kasi nagpapadala si Mama ng grocery from Margo sa Tubig. Inaano niya sa barko. And then after one day, sinasalubong ko doon sa pier ng Zamboanga City. Tapos yun yung kukunin ko. Kung yung mother mo is buo yung suporta sa'yo, what about your father? Nung time na yun po, Kuya Yuj, si Papa is wala talagang support sa amin financially. I remember na si Kuya is nagka-college nung time na yun, nag-aaral din. And ako nag-aaral. And then yung dalawang bunso, twins, is may ginagastosan pa na gatas. Alam mo na, dalawa pa sila. So, napakahirap. And kuya, after your graduation, kamusta naman po yung work mo? Yung after graduation, okay naman, nakapag-work ako kaagad. I was struggling kasi nung time na yon, Kuya Yuj, nung sa college pa ako, doon grumabe yung bisyo ko, which is yung sa pagsashabu, pag-use ng marijuana, pag-iinom, pagsisigarilyo. Alam mo yung time na gusto mong may tropa, may nag-i-invite, so inuman. So after ng inuman, may nag-i-invite na naman na mag-meth. So yun yung buhay ko nung college life ko. Yeah. Naalala ko pa nung time na yon na wala na talaga akong
allowance. So, nung time na yon is may nagpabili sa akin na ganyan. Tapos kinat ko lang siya. Kinat ko siya. Yung half nun is binigay ko sa nagpabili sa akin, and then yung half nun is binenta ko para meron akong allowance. Pero nung time na yun, Kuya Yuj, alam mo, hindi yun alam ni Mama nung mga time na yun. Kasi although meron akong bisyo, sa bahay hindi ako nagpapakita na nagsisagarilyo ako, nagiinom ako, ganyan. Occasionally, nagiinom ako sa bahay, pero hindi ko talaga pinapakita kasi meron akong respect kay Mama. Malaki yung respect ko sa kanya. So Kuya Ivan, from college, yung bisyo mo is nadala mo rin until nung mag-work ka pa rin. Yes po, nadala ko siya kasi yun na nga, napakahirap, Kuya Yuj, sa totoo lang. Nawalain yung bisyo agad-agad. Kasi I mentioned earlier na maaga akong nagbisyo, maaga akong na-involved sa mga maling bagay, sa maling environment, ganyan. And then, to be honest, hindi yun nawala kaagad. After kasi ng graduation ko ng college, Kuya Yuj, it was 2010. After nun, pumunta kaagad ako ng Cebu. So, I was eager to work na kaagad kasi gusto kong makatulong kila Mama. And then, yung pinakauna kong work is I was a food checker sa isang malaking store, no? So, yun yung pinakauna kong work. Pero hindi ako nagtagal doon, Kuya Yuj. 6 months lang ako kasi parang na-drain din ako noon kasi iniisip ko, yun pala yung experience na nasa reality ka na. Yun pala yun. Ang hirap pala kasi yung kinikita ko kulang pa. Biruin mo, 8,000 lang yung sahod ko for a month, and then meron pang kaltas yun. And then nagre-rent pa ako ng bahay, yung food ko pa, ganyan. So, alam mo, nakakatuwa kasi habang nag-work ako, nagpapadala pa rin si Mama sa akin. So, nanghihingi pa rin ako kay Mama, nasushort pa rin ako. And then, to add that, meron akong bisyo pa, and then meron pa rin akong ganyan. So, nakaka-deduct talaga sa financial. And moving forward, paano mo naman nakilala ang ating Jesucristo? Nung time na yun, Kuya Yuj, is yung cousin ko, yung nag-i-invite sa akin sa church. Nung nag-work na ako sa Cebu. Pero maalala ko lang kasi nung college life ko is sa boarding house namin, meron nang pumupunta na leader. Nagkakandak siya ng Bible study every Wednesday. Kasi yung landlord namin, which is yung babae, and then mag-asawa sila, nag-a-attend ako kasi alam mo, yung landlady namin is napaka-strict. Sumisigaw yun sa amin doon sa boarding house, tapos kumakatok. Mag-BS kayo, mag-Bible study na, pumunta na kayo dito sa baba, ganyan. Kahit na ayaw ko, wala kang magagawa kasi landlady namin. Kaya pupunta talaga kami. Nung nasa Cebu ako, Kuya Yuj, hindi pa ako na-invite kaagad kasi wala pa ako sa cousin ko noon eh. Naalala ko is nasa apartment ako. Yun yung time na yun na patuloy pa rin yung vices ko nung time na yun. Patuloy pa rin na habang nagwo-work is nandun pa rin yung pag-iinom. Kasi grabe ako uminom talaga, Kuya Yuj. Alam mo yung pag walang ginagawa, tara inom. Pag may problema, tara inom. Pag may celebration, tara inom. Ganyan. Halos lahat ng ginagawa may inom. At that moment, kasi parang napagod na din ako. Parang na-drain din ako nung time na yun. Gusto kong kumawala. Gusto kong kumawala talaga. Kasi nahihirapan na din ako. Kasi wala akong naiipon. The first place, ganyan. And then, naapektuhan yung trabaho ko dahil sa vices ko. Alam mo na, if you're into meth, if you're into shabu, talagang mawawala ka talaga sa focus, lalo na nung time na yun na nagwo-work na ako. So, after nun, I've decided na
lumipat ng apartment which is sa cousin ko. So yung cousin ko, he is a born again Christian. So nag-aaral siya nung time na yon. Nag-aaral siya kasi nagdo-doctorate. Siya ba yung nag-invite sa'yo para umattend ng church services? Yes po, nung time na yon. Siya yung nangungulit sa akin na mag-service kami. At first, hindi ko pa ina-accept yung mga invite niya kasi nagcha-church din naman ako every Sunday sa Catholic Church nung time na yon. So there's one day na nakukulitan na ako, invite siya ng invite. So sabi ko, okay, sige, i-try ko na pumunta and mag-attend ng service. So naalala ko nung time na yon is nasa Mandawi yon, which is Victory Mandawi. Yes po, doon ako unang naka-attend. And sa pag-attend mo ng gawain ng ating Panginoon, meron bang preaching na hindi mo talaga makalimutan? Yes po, Kuya Yuj. Ano po Meron. ito? Yung naalala ko is preaching to ni Pastor Paul. And then, ito yung one lost sheep na kanyang preach. And then, I was very na-touch ako nung time na yon. And parang iniisip ko kasi na parang ako ata yung pinaparinggan ni pastor nung time na yon, kasi nung time na yon I was very lost talaga. Honestly, kasi andun pa ako sa bisyo ko. So, yun po yung first attend ko, which is Victory Mandawi po. So kuya, pag-attend mo doon, nagdire-diretso ka na ba sa pag-attend? Yes po, nagdire-diretso na ako kasi pinakilala kagad ako ng cousin ko sa isang leader. So siya yung nagwa-one-on-one sa akin sa Victory. And then after nun, sinabi niya sa akin, if you are willing, pwede ba kitang i-invite sa it's a session kasi may book yun. It is a Victory Weekend for me before ako mabaptize nung time na yun. Oh, so kuya, nabaptize ka na rin po pala? Yes po. That was 2015 nang na-baptize ako. Na-remember ko it was November. Nakalimutan ko lang yung exact date but it's November 2015. Nakakatuwa Kuya Yuj kasi nung time na yon is kinakabahan ako if kung magpapa-convert ba ako, magpapa-baptize ba ako or hindi. Kasi nga knowing na si Mama is Catholic talaga and then yung family namin is Catholic talaga. And then I was praying that time na sabi ko, Kuya Yuj, na sana hindi magalit si Mama. And before ako i-baptize nung time na yon is nagpaalam talaga ako kay Mama. She say yes. Sorry. She said yes. Okay. So, since nabaptize ka na, nakilala mo na ang ating Panginoon, nung tinanggap mo ba siya, naka-receive ka pa ba ng mga challenges sa buhay mo? Like yung mga vices mo, nag-continuous pa ba ito? Of course, Kuya Yuj. And hindi agad-agad na nawala. Sabi nga is salvation is instant but true transformation is a process. So, yung vices ko nung time na yon is hindi pa nawala agad-agad. Pero I am willing na to stop those vices. Kasi ayoko na din kasi same kami ng apartment ng cousin ko. So, pag naninigarilyo ako, nakikita niya at the same time nag-a-attend ako sa church. Hindi biro talaga yung bisyo na kasi parang na-caught up na ako nung time na yon. Parang siguro hindi ako makakahinga pag walang sigarilyo, pag walang inom, ganyan. Hindi ako makakatulog yung ganyan. Ganyan na feeling. So, after ng work mo sa Cebu, what's next? after ng work ko sa Cebu, Kuya Yuj, is napunta akong Manila. So, meron kasing opportunity nung time na yon. Nag-apply ako and fortunately is natanggap ako sa Manila. So, grinab ko siya kaagad.
And 6 months ako sa Manila. Nag-work ako as a quality auditor sa isang food catering. So, nag-enjoy naman ako nung time na yon. And then, this happened na may tumawag sa akin if she's working sa isang agency. And then, tinawagan niya ako if I'm interested na mag-work sa abroad. So, sabi ko, saang lugar yung work na yan? Sabi niya is sa Saudi Arabia. Nagpa-interview ako, to be honest. Natanggap naman ako nung time na yon. Yes po. And Kuya, how was your first time sa Saudi Arabia? Since this is your first work overseas, right? Yes po. So ano po yung experience mo? How is it? Yung na-culture shock ako kasi unang-una is sa pagkain, hindi to. So, pinakauna kong tikim ng kabsa. Yun. So, sabi nila masarap daw pero yung first ko na tinikman is hindi talaga siya masarap. Saan ka tumuloy? It was sa accommodation ng company namin dito sa Exit 8. Nakakatuwa, Kuya Yuj, kasi hindi ko inakala na 11 pala kami sa isang kwarto ng time na yon. So, iba't ibang character, iba't ibang attitude yung mga nasa kasama ko sa kwarto. So, nung time na yon, 'di ba, 11 kami. And then hindi ko inakala na meron palang Christian na kasama ko sa kwarto namin. In-invite ka ba nila sa church? Hindi po agad-agad. Hindi lahat Christian. Yung pinakaunang nakilala ko na Christian, which is si Kuya Jess, kasi nagkwentuhan kami before. Kasi nag-a-attend din siya before sa Pilipinas. Christian siya sa Pilipinas. And then nung nagkwentuhan kami sa nasa work na ganyan, ganito, nagka-attend din ako sa Victory, which is kilala din niya yung church. So Christian ka din pala, ganyan. Na-remember ko lang, dumating kami dito is January. So, and then nagkakwentuhan, ganyan. After doon, February, pinakaunang Bible study namin yon sa Celda 28. Yun yung name ng room namin. Kuya, can you explain what Celda 28 means? Celda 28 na ano lang yung it came up just out of nothing, out of nowhere yung name na yon. Kasi lahat kami Pinoy kasi sa kabilang room is ibang lahi na. So kaya nakapaskil doon ni Celda 28, which is meaning to say mga Pinoy yung nandun. Every Sunday doon, and then nagagamit na din ako nung time na yon. Maliit na gawain doon sa Celda 28. After a year, naging GWL na yon. Meaning to say, God Who Loves. We submit sa Bahay Panambahan, which is sa BNE Church. So, yun po yun, Kuya Eugene. And then after nun, dire-diretso na po yung pag-attend mo and hindi ka na ba bumalik sa Victory? Umattend ako sa GWL, and then nung time na yun is umattend din ako sa Victory. Kuya, meron bang rason kung bakit patuloy ka pa rin umaattend sa Victory Church? To be honest, Kuya Yuj, meron po. Yung heart ko is, yung motive ng heart ko, bakit ako nag-attend sa Victory is wrong. Alam mo, Kuya Yuj, to be honest, is meron akong naging karelasyon doon sa, which is nag-attend din siya sa Victory Church. And then, late ko lang talaga na-realize na habang tumatagal is yung motive ng heart ko is hindi para kay Lord, is para doon sa girlfriend ko kung bakit ako nag-a-attend sa Victory Church. And since nag-attend ka na sa Victory Church with your girlfriend, hindi ba mahirap sa'yo na dalawang church yung ina-attendan mo? Sobrang hirap, Kuya Eugene. Kasi Sunday, may gawain sa GWL, and then every Friday din meron ding gawain doon sa Victory Church. So it came to a point na mamimili talaga ako. Meron talagang masasakripisyo. I was convicted nung time na yon, Kuya Yuj. So kailan mo nalaman na
dito na pala ako sa bahay ni Emmanuel inilagay ng ating Panginoon? After 2 years, I think, kasi tinanggal ako ni Lord sa ministry. So siguro, iniisip ni Lord na ang dami mong ministry ganyan, kung gusto mong mawala dito, meron ka lang isang church. Kung ayaw mo dito, gusto mo na ding pumunta sa ibang church, ganyan. Dumating yung point talaga, dumating yung panahon na totally wala talaga akong church. Bakit? Kasi nalipat ako sa regional, napunta ako ng Hail dahil sa work, napunta ako ng Abha, napunta ako ng Albaha. So, napakahirap nung time na yon, and doon ko na-realize, Kuya Yuj, na ang hirap pala ng walang ministry. Kasi nag-online lang ako nung time na yon. Mahirap kasi iba pa rin talaga pag personal yung nag-a-attend ka sa church and then online. Iba din talaga yung feeling. So, nakwento mo na inalis ka ni Lord sa bilang servants and parang inilipat ka sa ibang lugar and hindi ka nakaka-attend. So, this is a personal question. How was your relationship with your girlfriend who is attending at Victory during that time? Nung time na yun is nag-struggle na, and then medyo nawala na din yung connection between us kasi yun na nga, yun yung masasabi ko na consequence na nag-came up kasi nga yung intention ko is not good. Hindi talaga yung relationship ko kay Lord yung pinursu ko, kundi yung relationship ko sa girlfriend ko kung bakit ako nag-a-attend sa Victory Church. So, nag-failed yung relationship mo with her? Yes po, nag-fail po yun. Ka-LDR na kami. Kasi Riyadh is far sa region. So, yun. In-isolate talaga ako ni Lord. Kuya, ngayon na nabalik ka na sa Riyadh and umaadan ka na po ulit sa bahay ni Emmanuel, how was your relationship with the Lord? On fire. Once na inalis ka ni Lord sa ministry, and then ipaparealize talaga ni Lord sa'yo kung gaano siya kabuti sa buhay mo through the ministry, through the church kung saan ka nag-a-attend, na meron kang relationship kay Lord, na good yung intention mo, hindi yung same sa intention na bad intention before. Kuya, kanina kasi nasabi mo na nasa Victory Church ka because meron kang girlfriend doon. Dito ba sa bahay ni Emmanuel, may nakilala ka ba? Yes po, meron po. So yung time na yon, hindi ko kagad siya nakilala, which is my wife na ngayon. Ano pong pangalan, Kuya? Joy Ann po, Dapig. And you are happily married na? Yes po, happily married po. Are you And after that, niligawan mo na siya nung makilala mo siya? Hindi pa agad-agad, Kuya Eugene, kasi nakita ko siya. Actually, nakita ko na siya before pa. So, nung time na nakita ko siya ulit, sabi ko, uy, andito pala siya. Andito pala siya. Hindi pala siya nag-exit or ano. So, na-remember ko kasi nag-testimony siya. Nag-exit pala siya tapos bumalik siya dito. And then, pinurso mo na siya? Yes po, pinurso ko. Yung, For how many months? For, I think, 3 months, nagpurso ako sa kanya. And then, naging kami. And after 6 months na naging kami is nagpakasal na kami ng time na yun. Saan po kayo nagpakasal, Kuya? Dito lang din sa Saudi Arabia. So yung first is embassy nung time na yon is sa morning, and then kinausap namin sila pastor, and then sinabihan din kami ni pastor ng mga advices before ikasal, and then dito sa BNE ginanap yung blessing, yung church wedding. Naging masalimuot ang buhay mo sa simula, na pagdaanan ng hirap, pero nahanap at natanggap mo ang kapatawaran ng Diyos. Ngayon na maayos na ang buhay mo kasama si Joy in serving God, one question. Kagaya ng ibinigay ng kapatawaran ni Lord sa'yo, napatawad mo na rin ba ang tatay mo? Yes po, napatawad ko na siya totally. Bakit? I know sa self ko talaga na napatawad ko na siya. Kasi if you are serving the Lord,
and then there's still pain or anger sa self mo, magiging hindrance kasi yun sa pagsiserve mo, which is hindi mo maibigay fully yung pagsiserve mo kay Lord. So, alam mo Kuya Yuj, mahirap magpatawad knowing na iniwan niya kami, bata pa, tapos hindi siya nag-provide sa amin financially, and then nag-cheat siya sa amin, and then kay mama. Syempre, nakita ko yung sakit, nakita ko yung pain kay mama. Umiiyak din talaga siya. And it's a process, Kuya Yuj, na patawarin si Papa, but it should be na patawarin ko si Papa. Sabi mo nga kanina na si Lord nga nagpatawad sa akin. Ako pa ba hindi magpatawad sa Papa ko? So yun po. So kaya willing ka po talagang makipag-reconcile sa Papa mo? Yes po. Hindi pa kasi ako nakauwi, Kuya Yuj, within 5 years na nag-stay ako dito nag-work ako dito sa Saudi Arabia. And it's one of my prayer na pagka-uwi ko, kasi hindi ko na alam kung nasaan na si Papa. It's one of my prayer na pagka-uwi ko is makausap ko siya, and then kahit na hindi siya mag-pursue sa akin, hindi siya mag-pursue sa amin, gusto kong sabihin sa kanya na napatawad ko na siya sa lahat ng nagawa niya sa amin. There's freedom in forgiving sa tatay ko. Anong kuya ang maipapayo mo sa mga tao nakaranas ng same experience as yours? Mapapayo ko lang po sa nag-i-struggle pa ngayon, sa vices, sa smoke, sa pag-iinom, sa shabu. Mahirap kung ikaw lang talaga. Yung vices is wala talagang mabuting mapuntahan kung if you are still staying in that kind of vices, sa pag-i-smoke, sa pag-iinom, at lalong-lalo na sa pagtitake ng shabu, sisirain talaga yung buhay mo sa mga bisyo na yan. And it was only by the grace of the Lord na makakatulong sa atin. Hindi naman perfect. Hindi ako perfect. Lahat tayo, we fall short before the Lord. Meron din akong mga struggle, but grabe kumilos si Lord sa buhay ko. And napakasarap na you surrender kay Lord, and you accepted the gospel, the message, and yung old ways ko is nawala na, and the new has come. Ito na yung binigay na chance na para ako ay magbago, and I accepted Jesus Christ as my Lord and Savior. Binigyan niya ako ng grace, mapagtagumpayan mo yung mga bisyo na yan. So kuya, based on your learning and experiences in life, how do you define from sinner to servants? For me, Kuya Yuj, is from sinner to servant is a total surrender kay Lord. It's an everyday battle talaga. Kasi nung Christian na nga ako is may nai-encounter pa rin ako na struggle sa self ko. Is a total surrender kay Lord na para i-humble mo yung self mo, and it's a privilege, gaya na sinabi ko, na ang sarap mag-serve kay Lord. Yan po. Amen. Truly, napakasarap naman talaga, kuya, mag-serve sa ating Panginoon. And kuya, maraming salamat sa pagbibigay mo ng oras. Thank you po, kuya. Sa ating podcast na pinamagatang Sinner to Servants. I hope marami sa ating manonood ang nakapulot or mapupulot sa buhay ni Kuya Ivan. Nalaman namin na madami kang mga pinagdaanan, from vices, broken family, at mga bagay na hindi kaaya-aya. So, binago ka ng Panginoon from a sinner to
Lord's servant. Please like, share, and subscribe on our YouTube channels. See you in our next podcast. God bless everyone!